Senator Marcoleta, pumasa na naman sa banat laban sa mga kongresistang pumirma sa impeachment kay VP Sara Duterte. Sa isang panayam, pabiro pero malalim ang banat ng senador sa kanyang kaibigan sa Kamara, isa sa mga pumirma sa impeachment complaint. At eto na nga ang eksena. Bro, pumirma ka pala. Baka naman pwedeng mabigyan ka ng pagkakataon na matanong sa impeachment court. Isa-suggest ko na isa ka sa mga witnesses. Boom! Sabog ang punchline. Pero teka lang. Hindi pa dyan natapos ang banat. Dinugtungan pa ni Senator Marcoleta. Binasa mo ba yung 32-page impeachment rules? Naintindihan mo ba lahat yun bago ka pumirma? Abay, mukhang di lang tanong ang pasabog, may pop quiz pa pala sa batas. Kung hindi mo nabasa ang 32 pages, aba baka ang binasa mo lang ay headline. At syempre, hindi nagpahuli ang kaibigan niyang kongresista, agad-agad ang depensa. Huwag muna akong isama dyan, bro. Di pa ako handa, baka ako pa ang unang igisa. Ganun na nga, mga kababayan. Pagkakataong magtanong sa impeachment court. Ang sagot, pass muna ako bro. Ganyan talaga, kapag press con, ang tapang. Pero kapag hearing na, nagpapalam muna sa kusina. Kasi naman, kung hindi mo binasa ang 32-pager impeachment rules, paano mo maipagtatanggol ang pinirmahan mo? Para sa buong detalye ng masayang banat ni Senator Marcoleta at kung sino-sino pa ang mukhang nangangatog na, panoorin ang video na ito. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe. Baka sa susunod, may magtanong sa'yo kung nabasa mo na rin ang 32 pages. Kulang naman. Marami akong kaibigan naman sa house. Opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Ah, Senator Judge ako eh. oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Ba, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari mo dyan, sir? Papatawag mo. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun Testingin lang naman kita kung ano Oo nga naman. kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan Napakakapal niyan ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo Oo nga po. naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo Oo. Sabi niya, utang na loob, wag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Bata sa utos niya, Opo. Kasi tinatanong niya Oo. binigyan niyo ba isa-isa
yung mga miyembro na pumirma. Oho. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oho. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Oh, itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. O paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga ang abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali kanya, ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oho. Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Oho. Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Oho. Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang Ganun trial. yung ano, Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Kung magkakaroon. para Ba, kasi huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna, kasi di ba? Inimbestigahan pa nila eh. Hindi, pabayaan mo sila dyan. Basta tanging ng Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig Di ba? sabihin. Opo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, no? Yung mga utos niya, yan. Kaya nga, yan ay magiging factor yan pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Yan. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng ano. Pero ang umaga, usually, ano lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan, doon na yung proper hearing talaga. Kaya di nga. ba? Yung first business of the day nyo. Kaya nga. Eh, kung halimbawa, may tumindig agad, bilang siyempre, unang hearing ninyo, mga kasama, ano ho ba? Sinong unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po yung nakaraan. Ako, in 19. Ha? Hindi, kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19 Congress? Opo kanya. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun eh. Di ko halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos eh. Dapat sagutin. Sinagot na po eh, di ba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Pasak. Di ba? Di tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron parang, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint. Oo nga. Nakalimutan mo na. Diniscuss na natin ito, di ba? June 11. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole. Binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Napagkamalampasuman, di ba? Summons sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days to provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, di hanggang June 21 siya. Bibigyan siya ng 10 araw. 10 araw eh. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte.
ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Mga prosecutors, opo. Oo. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin. Hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong may paliwanag na